Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel, itong Wonder Vlogcaster. Magandang umaga sa inyo lahat. Saan man kayong sulok ng Pilipinas at sa ibang bansa. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong kumakalat, mga naririnig. At kasi nakakasali rin ako sa GC ng mga ilan. Napag-uusapan itong tambalang Robredo and Marcos. So, yan sa tambalang yan, anong masasabi niyo mga ka-Wonder? Dahil pag-usapan natin yung susunod na tambalan na yung Irene Marcos and Bongbong Marcos. Bagamat ito ay medyo nakukulayan dahil magkapatid, mako-question yung kanilang, of course, yung nepotism. Mapupunta dyan yung interest kasi nga, ba't magkapatid? At si BBM Presidente, naging vice, nakasama pa si Irene. Well, anyway, ang topic natin ngayon naman ay Robredo and Marcos sa tambalang 2028. Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder. Pag-usapan natin itong tambalang Robredo and Marcos sa darating na 2028 dahil ito'y kumakalat sa mga GC na mga nakikita natin at kahit sa mga Facebook nakapost po yan mga ka-Wonder na ang presidente ay si Leni Robredo habang ang vice president naman ay si Bongbong Marcos. Habang inaantay natin na actually yung ating pong constitutional revision o reform ay isinasagawa na ng People's Initiative. At doon sa pag-uusap sa interview dito kay nakalimutan ko yung pangalan ng isang politician dito kay Karen Davila or kay Pinky Webb, medyo nakalimutan na natin kasi sa dami nating nire-research. Nabanggit yung CONCON o yung sinasabing Constitutional Convention na isa ring paraan para baguhin yung ating Philippine Constitution 1987. So pag-usapan na natin mga ka-Wonder habang inaantayan na maaprubahan at para mabago yung ating form of government, either parliamentary or federalism. Amazing! So ang tambalang Robredo at Marcos, may dalawa siyang characteristics mga ka-Wonder, yung negative at yung positive. So unahin natin mga ka-Wonder yung negative na para mamaya positibo na lahat. So ano ba yung posibleng negatibong impact nito? Yung kanilang conflict, especially ideology mga ka-Wonder. So ang kanilang kasaysayan kasi mga ka-Wonder bilang mga politiko ay talagang pagkatunggali. Alam natin yan, noong 2016 nagkaroon ng sigalot nung parehas tumakbo si PBBM at si Leni Robredo sa pagka-vice presidente na lamang nga si PBBM that time at paggising lamang na si Leni Robredo. Parang parang sabi nila parang na magic. At yung labanan naman nila noong 2022 for presidential elections na alam natin this time na halos na landslide ni PBBM dahil he garnered 31 million plus na votes, na highest in the history. Amazing! Na dun mo makikita mga ka-Wonder na sabik sila. Na makita ang isang Marcos na umupo ulit. Wala ka nakitang ganyang boto. Ilang lang boto ni Duterte noon, 16 million lang yata. Compare dito kay PBBM na dinoble. Amazing! Na dun mo makikita na uhaw sila at na-realize na nila yung kanilang pagkakamali nung inalis si Ferdinand Marcos Sr. At uhaw sila makita ng isang Marcos kaya ganito kalaki ang boto. Amazing! At balik tayo dun mga ka-Wonder sa dalawa. Magkaiba ang kanilang polisiya. Yung kanilang prioridad at mga tagapayo. Of course, iba yung agenda ng isa. Gusto niya, ito yung kanyang plataforma, ito yung gusto niyang ilagay sa bansa na naniniwala siya na sa pamamagitan nito may tataguyod ang bansa. Iba naman yung sa kabila. So, ang mangyayari niyan, kung magkaiba sila ng kanilang polisiya, ng kanilang prioridad at tagapayo, ay magkakaroon ito o hahantong ito sa sinasabing internal conflict or paralisadong pamamahala kasi nagkukontra. Pero dyan sa part na yan mga ka-Wonder na sinasabi magkakaroon ng internal conflict at paralisadong pamamahala, medyo hindi ako maayon dyan. Dahil maihalin tulad natin yan mga ka-Wonder dito sa kalagayan ni PBBM at ni Sara Duterte na ang Pangulong Presidente ay banat ng buto, kayod, trabaho, habang si Duterte Sara naman
panay ang travel, panay ang paninira, panay ang pamumulitika. Kung gumawa man ng proyekto, talagang matatawa ka. Dahil una, tree planting. Ngayon, ano man daw nakita nila, pandesal, nagbibigay ng pandesal. O ano man yung project niya dyan na, ewan ko, ayoko lang magsalita kasi baka mamaya kung ano pang masabi kung hindi maganda. So, hindi po ako sang-ayon doon na magkakaroon ng paratisadong pamamahala. No? Pangalawa, kawalan ng tiwala mula sa kanilang mga taga-suporta. Bakit? Dahil ang core supporters nila, mga ka-wonder, ay nakabatay na ang identity sa pagkontra sa kabilang panig. Alam na nila na actually itong pink ay nag-originate sa dilaw, which is opposition ng mga Marcos ever since yung kanilang rivalry noong araw pa. At nawala na nga itong dilaw at ang pumalit itong pink na sa katauhan nga ni Leni Robredo na kanilang nire-represent, which is merong kontra ang magkabilang panig. Ano? At ang tambalan, mga ka-wonder, ay maaaring magdulot ng paglayo ng parehong supporters group. No? Maaaring, uy, ano ba yan? Ito yung gusto namin eh. Akala ko ba, kontra tayo dyan. May mga ganun eh. Pero visibly naman, mga ka-wonder, na yung dilaw, yung mga pink ay nakikiisa sa Pangulong Marcos. Kaya hindi rin ako sang-ayon sa opinion ng mga eksperto na ito. Dahil nakikita natin kung paano sumusuporta ngayon ang mga pink at dilaw at wini-welcome yan ni PBBM sa kanyang administrasyon gaya ng kanyang ama. At kung titignan nyo itong ICI, no, na siyang umiimbestiga dito sa mga infrastructures, ay kung papansinin nyo, galing yan sa linya ng mga dilaw. No? Hindi siya naglagay ng pula dyan, baka sabihin bias. Okay? Dilaw, neutral. Hindi yan green, hindi yan pula, dilaw yan. So yan po, independent nga eh. Kaya sinabi niyang independent, pati kulay, walang kinalaman, ganyan kahusay ang Pangulong PBBM. At pangalawa, pagbaba ng enthusiasm, ibig sabihin na ma-excite sila o gusto nila, ganahan sila, ma-energize sila. It seems nga, ang tambalan ay opposite daw sa kanilang paniniwala, nawawala yung enthusiasm. At yung pangatlo, pagkakaroon ng hidwaan sa loob ng kanilang kampo. Nagkakaroon ba ng hidwaan ngayon, mga ka-wonder? Kung nakikita nyo, no? Tingnan mo, nakaupo yung mga senador, dilaw na iba. Nakaupo sa administrasyon, dilaw ang iba. Dilaw po ang iba dyan, mga ka-wonder. Mga dilaw yung iba dyan. Pero nakikita mo ba na actually natutuwa pa sila sa ginagawa ng Pangulo? Hindi po ito kagaya ng Duterte, no? Na kahit maganda ang ginagawa ng Pangulo, pangit pa rin. Kahit na halos hindi na matulog ang Pangulo, sasabihin na walang ginagawa, sabi nitong si Sara. Dun pa lang talagang makikita mo na obvious na paninira. Kaya nga ibang mga DDS dyan na kahit magpakabait itong si Sara Duterte, na ngayon nang jojoke na naman siya, nagpapatawa na naman siya, nagtitiktok siya, nagsasayaw-sayaw, para strategy yan Bulag kasi yung itong mga iba na hindi lang nakikita yan, strategy yan. Para bumawi siya dun sa pambabanat niya, pupugutan niya ng ulo, papatayin niya si BBM, yung mga puro karasan. Na nakita niya yung kanyang rating bumaba, ay, kailangan kong bumawi. Kaya ngayon nagbababawi siya. Kaya yun ay isang strategy lang para mambudol, mga ka-wonder. At yun nga, hindi ako sumasang-ayon sa pagkakaroon. Meron, kahit naman magkakampi, nagkakaroon pa rin ng hidwaan. No? Natural yan. Pero ang maganda dyan, yung dalawang leader ay kakaroon sila ng diplomasya for the sake ng ikaunlad ng bayan. Hindi naman ito kagaya ni Duterte Sara. Tandaan natin itong si Leni Robredo, katakot-takot na insulto at pamamahiya ang inabot niyan sa panahon ng tatay nitong si Sara. No? At nakita raw itong si Leni Robredo na tinanggap daw itong si Sara Duterte sa kanyang bahay. Natural lang yun kasi itong si Sara, alam naman natin na kumukuha yan ng kakampi. Alam niya kapag nakuha niya ang simpatiya ni Leni, makukuha niya yung mga dilaw, which is false alarm. Dahil ang dami, halos yata lahat ng dilaw galit kay dito sa mga Duterte. Kaya hindi po umuubra. Diplomasya lang yon, pagtanggap sa bahay. Kasi daw pinapasok sa bahay. Pag pinapasok sa bahay, ibig sabihin nun, pinapasok mo siya sa turf mo, sa lugar mo, na ibig sabihin talagang malalim daw ang pagkakatanggap, no? Mga hype minsan yung kakadescribe. Of course, mga nagde-describe yan yung mga DDS din. No? So pangatlo, panganib ng power struggles. No? Alam natin na ang Pangulong Marcos, na kung mangyayari siyang vice, nasa pangkapangyarihan siya
that time, until this time, ano? At magkakaibang kanilang approach nga, gaya ng pamamahala, transparency, accountability, and political alliances. Kasi maaring magkaroon ng salungatan daw sa agenda. Itong gusto ko eh. Itong agenda ng presidente. Itong president, ang vice, may sarili naman siya. No? So, I don't think magkakasalungat kasi hindi naman ganun ang ugali ni PBBM at ni Leni Robredo. No? At pang-apat, pagtatalo raw sa polisiya. Si Robredo raw ay nagbibigay diin. Saan? Sa accountability. But si PBBM, accountability rin eh. Perfect. Na isinisigaw nitong mga INC na accountability kuno. Pero ngayon sila po ay binabash. Sila nga po ang laman ng topic ngayon na itong grupo ng Iglesia ni Cristo na kahit saan mga niche ng mga content creators ay topic sila dahil nainis sa kanila. No? At hindi natatakot kasi akala nila hindi nagsasalita ay matatakot sa kanila. Bakit matatakot? Dahil daw papatay ganito. Alam mo, kung ganyan ang ugali ng sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo na wala pa naman ako na-encounter so far, maari silang mabuwag mga ka-wonder. Hindi magtatagal mabubuwag sila kung gaganyan sila. So obviously, sinabi na pinababaraw itong si Aimee, pero hindi ako naniniwala at maraming hindi naniniwala. Pinatapos, tapos pinababa. Hindi lang tinuloy. Kung totoong hindi nyo gustong mabahiran yung inyong relihiyon ng politika, dapat the moment na binabanggit pa lang ni Aimee yan tungkol kay PBBM, ay dapat kinat nyo na. Maaari nyong i-mute yung mic para hindi marinig publicly. So nagkakaroon ng doubt na parang scripted. At yung si Leni may accountability, anti-disinformation, and good governance reforms. Parehas naman na kay BBM yan eh. Ganon din yung kay PBBM eh. No? Reforma. Gusto niyang baguhin. Pero hindi nga masagawa-gawa itong federalism dahil tila mahirap ang tinatawag na transitioning. At kulang yung kanyang taon. Dahil kung focus siya sa federalism sa kanyang 6 na taon lang mga ka-wonder, paano siya makaka-focus sa mas importanteng bagay na dapat niyang pagtuunan para ibangon yung ating bansa. Amazing! So si PBBM naman ay nakatuon sa pagpapatuloy ng family legacy. Ano ba yung family legacy? Pag sinabi mo kasing family legacy, ginagamit nila yung generic na yan na Marcos legacy. Ano ba yun? Tingnan nyo yung paligid nyo. Kung ano yung tinatamasa ng taong bayan. No? Yan ang Marcos legacy na tinutuyan nila. Nasabi nga nila kung ayaw nyo kay Marcos, huwag kayo dadaan dyan sa San Juanico Bridge. Kung ayaw nyo kay Marcos, pag nagkasakit kayo sa puso, huwag kayo pupunta sa Philippine Heart Center. Kung may mga sakit ang anak nyo, huwag nyo dadalhin sa Philippine Children's Hospital. Ha? Kung may tama kayo sa kidney dahil sa sobrang bisyo nyo o kain nyo ng kung ano-ano, huwag kayo pupunta sa kidney. At kung ano-ano pa. Ano pa? Yung mga infrastruktura, yung mga entertainment theaters. Ang dami. Mga infrastructures na yan. At inaudlot pa na power plant na sana kung tinuloy sana iba ang ating estado ngayon sa ating ekonomiya. Oh, no! So yan po, generalize po ang polisiya o yung legacy ng Marcos. And then economic branding. Of course, tama naman. Ang magkakapag-determine ng pag-unlad ng isang bansa ay ang kanyang ekonomiya. No? Pag itong ekonomiya ay dinadaig ng politika, nasisira. Kasi dito sa bansa natin, umaabound yung politics, no? Ekonomiya na nga, haluan pa ng politics. Business, haluan ng politics. Leadership, haluan ng politics. Laging may politics kaya nasisira. Kung ang politics dapat is nandoon sa original protocol, na ito lang ang dapat na flow, maganda sana. Kaso sumusobra ang pamumulitika. And then pragmatic political alliances. Ibig sabihin, iba-iba yung mga alyansa ni PBBM. May dilaw, may green, may pula. No? At kung sino-sino pa. Kaya nga nagkakaroon ng pagkontra. Kagaya niyan, itong sila, tinutukoy nila, yung mga dating inappoint ni Duterte, na siyang nagkokos ng delay. Wala na sila. Pero ang point lang ni PBBM, hindi niya welcome ang everyone sa kanya. Hindi ito kulay, kundi pagkakaisa. Kaya nga ang kanyang tema, unity team, hindi kulay. Ang pinag-uusapan dito. Kasi sa pagkakaisa, there is unity in diversity. Alam niyo po yung sinasabi na yun na medyo abstract? Which is, nare-realize ng ibang mga dilaw na may open-minded. Oo nga, no? Pero yung mga close, talagang wala ka na magagawa dyan.
Dahil hindi porke maganda yung ginagawa mo, sabi nga sa nabanggit natin dun sa una nating video, dahil sa ikaw ay isang Marcos. Ganun ang tingin nila. Panglima, maituturing na political opportunism yung pagtambalan ng dalawa, no? Na ilan ay mag-iisip dyan, ang tambalan ay pinilit, no? Para daw sa pagkaisa, para lamang sa political advantage. Kasi nga naman, panlaban dito kay Sara Duterte, na marami pa ring mga bulag at bingi, pero hindi naman pipi kasi nagsasalita nga eh. Nag-react nga eh. Yun nga lang, bulag at bingi. Kaya yung kanilang sinasabi ay bulag at bingi din. At paglabag sa matagal ng prinsipyo, yun po yung mga conflict na naririnig nila mga ka-wonder. No? So maaring makasama ito daw sa credibility ng dalawa, which is hindi naman actually proven. This is just opinion mula sa mga eksperto. So yan po yung nakikitang negatibo ayon sa mga ekspertong analysis. Ano naman po ang mga positibo mga ka-wonder? No? Ito yung inaantay kong gustong i-share sa inyo mga ka-wonder. Sa una, ito ay simbolo ng pagkakaisa ng bansa. Bakit? Gusto nga ni BBM, unity. Unity. Unfortunately, may balak pala talaga itong Green ever since. Kaya wala na talagang unity in the first place. At hindi po ganyan ang katangian ni Leni Robredo. Alam natin na itong mga dilaw at pink sa panahon ngayon ay sumusuporta sa Pangulo. So, yung simbolo ng pagkakaisa ng bansa. So, ang dalawang personalidad na ito ay kinatawan ng pinakamalakas. No? Sabi nga nila nung nag-people power itong Duterte at gumagawa ng mga rally at nakabihis na itong si Sara ng kanyang Pilipinyana na talagang atat na i-proclaim daw siya. Kaso, bigo, nga at iyak na naman itong mga DDS. Paano ka? Sabi nga ng mga dilaw, no? At sa mga comment, you are no Ninoy Aquino. Fatality. You are not as powerful as influence. Yung pagdating sa legasiya ng dilaw. Kasi itong Duterte ay nabahiran. May bahid krimen, may bahid korupsyon, may mga bahid. Kaya sila, stained. Hindi sila pinapaboran. Kaya kahit anong gawin nilang rally, at sa 30 meron na naman sila, magsasayang lang sila ng effort dahil wala na naman mangyayari kahit araw-arawin nyo yan. So yun nga, no? Sinasabing pinakamalakas ang pwersang pampolitika sa bansa. Yellow-pink, no? Versus Marcos Duterte era loyalist. Magkalaban. Tapos magtatambalan ngayon ang red at yellow or pink. No? So malakas nga talaga mga ka-wonder at nakikita nating walang panama itong Sara Duterte 2028 for presidency. Nakikita natin ng walang-wala. Finish him! At isang tambalan na maaaring magpakita ng isang bihirang sandali ng pampulitikang pagkakasundo at pagluwag ng malalim na polaridad. Polaridad, magkaiba sila. Malalim ang ugat, pero nagkaisa. Amazing. Kaya magiging isa itong parang historic event, no, sa kasaysayan. Number 2, mas malawak na suporta sa eleksyon. Totoo po yan, mga ka-wonder. Dahil itong ang green, ginamit itong pula, na sinasabi pa nila napakarami raw boto ng mga Duterte. Tandaan natin yung bumoto lang sa mga Duterte, mga loyalista rin yan. Dahil hingi ng ligaw itong si Duterte. Nakita natin yan sa mga post, sa mga contents, sa mga journals na isinulat, na pumupunta ito si Duterte. Nakita sa isang photo na luminigaw siya dito sa mga Marcos na suportahan siya. Kaya yung suporta niya umabot ng ganun kalaki because of loyalist. Ngayon sira. Do you think, are you still expecting the same count, the same number in the 2028 election? Lalo na kung magtatambal itong dalawa. Fatality. So sa malawakang suporta na yan sa election, ay maaring magdulot ng malawak na representasyon. Iba-iba magre-represent niyan mula sa dilaw, pink at pula. Of course, mga artista dyan, mga suporta ng mga dilaw at pink, and plus yung red na mas marami, of course. At mas mataas na kooperasyon sa buong bansa. Kasi nga, tatlong kulay na yan kung tutuusin Kahit sabihin mo nag-originate yan sa yellow, tatlong kulay pa rin ang pinag-uusapan. Mas mataas na kooperasyon sa buong bansa. Mas kaunting toxic na hidwaan politikal kasi hindi ganun ang personality ni Leni. Tahimik lang, no? Diplomatic. Hindi kagaya nitong mga Duterte, napaka-iingay. Itong mga anak niya. Na itong si Pulong Duterte nga
Next na ang Davao sa ICI investigation, kaya nag-iingay, ang ingay niya. Itong mga kanyang involvement, yung mga drugs, yung mga sa customs na yan, na taguba, confession, na yun pa ang nakulong. Hindi ko nga maintindihan, siya pa ang nakulong, isa lang naman siyang broker, siya pa yung nakulong. Next in line na nga itong si Pulong, itong 51 billion, ang laki pa. Mga ka-wonder, alam niyo ba kung gaano kadami ang 51 billion? Yung video na ito yung video na ito, yan po ang 1 billion. Yan nakikita nyo yan. Yung susunod kasi yan, 500 million, paliit ng paliit. 51 yan, mga ka-wonder. 51 na ganun, at ganun kataas. Hindi nyo makita sa screen, siguro sabing mataas. 51 yan. Ganun kalaki. Yung iimbestigahan dito kay Pulong na binigay sa kanya ng ama niya during his term, itong si Duterte Digong. Kaya yan ang susunod. Kaya nag-iingay ngayon tong si Pulong. Nag-iingay siya ng ibang komento, ng ibang mga issue para ma-divert. Hindi niya alam, may ICI na mga ka-wonder na binubuwag o binabash nga ng iba. Ano raw silbi niya? Antayin nyo. Ito na nga nakulong na nga itong iba. Meron na at na-sequester na yung kanila pong mga ill-gotten, mga wealth nila. Sunod is balanse sa polisiya. Bakit? Si Robredo kasi ay kilala sa transparency. Ganon din ang Pangulo. Itong NEP niya. Imbis na inep niya, anong ginawa niya? Ibinaykam niya. Amazing. So that's a form of transparency. Malakas na partnership sa civil society. Dahil itong mga ito ay makatuon din sa mga civil society. Mga ka-wonder. Pro-poor at community-centered programs. Gaya ng programa ng ama ni PBBM na tinutuloy niya at ganyan din si Leni Robredo. At si Marcos Jr. ay kilala sa economic messaging, pagtugon sa infrastructure, alam natin yan. Mahilig ang Pangulo sa mga infrastructure, mga malalaking proyekto. Unfortunately, sinasabayan ng mga kawatan. At doon sila nag-i-insert at nangungupit. And then, of course, yung diplomatic balancing. Alam natin yan, in and out of the country. Kahit dyan sa West Philippine Sea, meron pa rin diplomasya. Kahit nagalit na siya doon sa forum, sa ASEAN, meron pa rin diplomasya. Kumakamay pa rin, hindi pa rin nagbibitaw ng maanghang na salita. Kasi nga matalino ang presidente. Hindi yung bunganga ng bunganga, papatayin ko kayong lahat. Itong PI na Diyos na ito, itong mga Catholic na ito, itong ganito si Leni, ito, wala naman yan, kung ano nang lumalabas sa bibig. Kaya tuloy, yung kanyang kayabangan, lumalabas sa bibig niya, siyang nagpahamak sa kanya. Kaya siya nandoon ngayon sa dahig. Yung mga interview sa kanya sa Senate, talagang hindi nag-iisip, nasa dulo na lang ng bibig. Hindi niya iniisip na yun ang magpapahamak sa kanya. At ngayon itong mga anak niya, pilit siya nilalabas. Gusto ng interim. Yung mga anak naman ngayon na nagpapahamak. So yan po lesson mga ka-wonder. Yung kadaldalan na hindi nag-iisip, yan ang magpapahamak. Kagaya niyan nangyari kay Duterte. At ang kombinasyon ng kanilang estilo, mga ka-wonder, ay maaring maglikha ng balansing pamamahala kung magiging tapat ang kooperasyon. Amazing. Kagaya ng unit team. Sana hindi mangyari itong tambalan na ito kung ito man ay mangyari. Habang inaantay natin yung revision ng ating Philippine Constitution na pwede nang tumakbo ulit si PBBM bilang isang Prime Minister kung ito is parliamentary. At masaad sa Philippine Constitution na maaring tumakbo ang isang presidente, at ma-extend ang kanyang termino. Sana maipush agad natin si PBBM dyan. O alinman sa mga Marcos, ituloy ang legasiya, yung blueprint, mga ka-wonder. And then, mas matatag na pamamahala dahil sa power sharing. Hindi po uhaw sa power ang parehas. Alam natin yan. Alam natin yan. Nagkataon lang rival sa pagka-vice presidente. Yun ang nangyari. Talagang, of course, competition yan Pero kung uhaw yan, makikita mo sa panahon pa lang ni Duterte, ginagawa lang ni Leni ang kanyang trabaho. At kung mas malinaw, yun nga, so mas matatag ang pamamahala dahil sa power sharing, dahil kung malinaw ang pag-uusap, pagkakasundo ng mga roles ng bawat isa, ay maaring mabawasan ang political sabotage. Gaya ng ginagawa nito mga Duterte. Sabi ni Sara,
ay kasi dapat gawin na, hindi ko sasabihin kasi baka mamaya parang ano raw, parang matulungan niya raw si PBBM. Yung isip na yan. Yan ba yung bobotohin nyo, mga DDS? Sabi nga ni Montulfo si Digong, kaibigan ko, hanggang ngayon I still consider him a friend. Ang hindi ko gusto, yung mga anak niya, mga abusado O di man abusado? Abusado Si sa Pulong, di ba? Alam mo na abusado yan corruption you mean or ugali? Corruption, ugali na nanununtok. Pero mo magtutukan mo ng kutsilyo yung si Sara na may kapansanan sa pag-iisip. Itong si Pulong daw na si Boy, ang tawag nila dyan, na mananaksak daw, sisiga-siga dyan sa Davao. Tapos sa laman naman ng laman naman ng bar, naghahanap ng babae doon at may mananaksak daw, sisiga-siga, sabi ni Tulfo. At ito raw isa, yung si Sara, na may saltik, may tama, may sayad. Ba't nyo bubutuhin yan? Kung bubutuhin nyo yan, may sayad din kayo. Sabi nga ng kasabihan ang pagpatol sa isang may diferensya, mas malala ka dahil pinatulan mo yung may diferensya. So yan po. So walang political sabotage, walang destabilization gaya ng ginagawa ngayon nitong mga Duterte na inaaraw-araw nila, akala naman nila may power sila. Akala nila yung people power is enough para patalsikin. Sa Constitution, mga ka-wonder, ay sa libro ang people power ay hindi nakakapagpatalsik o nakapagpaalis ng presidente, kundi impeachment or conviction. At yung people power is inire-recognize lang siya, na sigaw ng tao. But formally, you have to go through yung dun sa impeachment at saka conviction. Nagkakaroon lang ng power yung people power kapag yung iba nakialam na. So this is outside kasi ng Constitution. Nakialam yung militar, o kaya ayaw na ng presidente, si President Marcos mismo nag-yield, kagaya na nangyari sa kanya. Ang military nakasuporta sa Pangulong Marcos. Na kahit anong gawin ng mga tao dyan, kung ayaw bumaba ni President Marcos, wala silang magagawa. Pero sino nag-yield? Ang Pangulong Marcos. So yan po ang ating topic ngayon. Dito sa Robredo-Marcos tandem. Yan po ay naririnig lang natin at binigyan lang natin ng opinion. Pero mas gusto ko kasi nga na ma-extend ang termino ni PBBM, maging Prime Minister siya. O ma-extend ang kanyang termino. Yun po ang gusto nating mangyari. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Please comment down below kung ano pong opinion nyo. At yan po ay babasahin natin. And please give me a thumbs up if you like this video para introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila yung pinag-usapan natin sa tambalang Robredo Marcos. And of course, don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder.